Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento. Sa araw na to, ang topic ko ay ang umiibig sa pera ay sa impyerno na pupunta. Gusto kong ibahagi sa inyo na ang mga aral at katuruan ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo na nanaan sa katawan ni Kristo. Dahil yung katawan ni Kristo, templo yun ng Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo na templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo, ang katawan ng tao. At ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Kristo na ang kanyang mga salita ay hindi nagmula sa kanya, kundi sa amang nasa kanya na parati niyang kasama. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Kristo, ang mga aral salita ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo. Ipinahayag ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Ipinagbabawal ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo na sumamba ka sa mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Dahil ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay mismo ang Espiritu Santo. Ipinagbabawal ng Diyos Ama ang pangangalunya, yung pakikiapid, yung mga kalaswaan at kamunduhan dahil yung mga gawain na yan ay sumisira sa sagradong tahanan ng Espiritu Santo na siyang ating katawan, na siyang templo ng Espiritu Santo na siya ring pansamantalang tahanan ng ating kaluluwa. At kapag binaboy mo ang iyong katawan, dahil sa pag-ibig mo sa pera, mas inibig mo ang pera kaysa sa Espiritu Santo, ang iyong kaluluwa ay mamamatay gawa ng kasalanan. Ang layunin at misyon ni Kristo ay hikayatin ang mga tao na kilalanin ang Espiritu Santo sa ating katawan na siyang ating Diyos Ama, na parati nating kasama na siyang nagbibigay ng buhay sa atin at hindi ang pera. Kaya sinabi ni Kristo na hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon, may pipiliin at itatangi ka. Kaya ako umiiraw dito sa mundo ay sa presensya ng Espiritu Santo na nanaan sa aking katawan. Ang aking katawan, alam ko na kapag wala na yung Espiritu, ako ay mamamatay. At ang aking katawan, ibabaon lang yan sa lupa at yung aking kaluluwa, babalik muli yun sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom. At kung inibig ng tao ang pera kaysa sa Espiritu Santo, huwag kang umasa na ang kaluluwa mo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Dahil hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo. At sa oras na humarap ka na sa paghuhukom, sasabihin sa'yo ng Espiritu Santo na talagang hindi kita nakikilala. Umalis ka sa aking harapan. Dahil hindi kinikilala ng Espiritu Santo ang mga kaluluwang suwail na mas umiibig sa pera at nilalapastangan ng Espiritu Santo. Honestly, sa ating mundong ginagalawan, maraming mga tao ang nagbebenta ng aliw, yung mga pornography na trabaho, yung mga pinapalabas nila yung mga kamundon at kalaswaan, binababoy nila yung sagradong tahanan ng Diyos para kumita ng pera. Hindi nila naunawaan na hindi ang pera ang nagbibigay ng buhay sa atin, mga tao, kundi mismo ang presensya ng Espiritu Santo. At tulad nga ng sinabi ni Kristo, ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, yung mga gawaing immoral, yung mga sexual immorality, wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Yung pagbebenta ng aliw, pangangalunya, pakikiapid, yung mga gagamitin mo yung katawan mo para pagkakitaan mo ng pera, gagawin mong babuyin yung katawan mo sa kalaswan at kamundahan para kumita ng pera, wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Yung ang katawan ng iyong kapwa ay bababuhin mo para magbenta ng aliw sa mga parokya mo na dahil naging bugaw ka, wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Dahil pera ang sinasamba nyo. Honestly, maraming mga tao ang hindi nakakapasok sa langit dahil mas iniibig nila ang pera kaysa sa Espiritu Santo na siyang Diyos na nanaan sa kanilang katawan na parati nilang kasama. Honestly, sinabi nga ni Kristo
na siya lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para mapalapit ang ating kaluluwa sa kanyang Ama na siyang Diyos Ama ng ating kaluluwa. Honestly, ang Espiritu Santo ang Diyos Ama ng ating kaluluwa na nagbibigay ng buhay sa atin ay ang Alpha at Omega. Maraming kaluluwa ang napupunta sa impyerno dahil hindi nila sinusunod ang kautusan ng Espiritu Santo. Sinusuway nila ang kautusan ng Espiritu Santo. Sa unang kautusan, sinasabi na ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong puso, sa isipan at yung kaluluwa. Yan yung unang greatest commandment na sinabi ni Kristo. At sinabi ni Kristo yung pangalawa na katulad ng sa unang kautusan, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Honestly, kapag binaboy mo yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo, yung katawan ng iyong kapwa dahil sa kamunduan at kalaswaan, hindi mo iniibig ang iyong kapwa. At hindi mo rin iniibig ang Espiritu Santo na nasa katawan ng iyong kapwa. Dahil sa kamunduhan at kalaswaan. Kaya yung kamunduhan at kalaswaan, yan yung magbubulig sa impyerno, sa kaluluwa mo, dahil gawa ng mga bagay na to, tatalikuran mo ang Espiritu Santo at mas iibigin mo yung pera. Dahil kapag may pera ka, mas madali mong manipulahin yung mga tao. Dahil sa tingin mo, may pera ka, mayaman ka, yung mga taong mahihirap, ay alipin mo lang. Ang mga tao na mas umiibig sa pera, honestly, napakahirap nilang makapasok sa langit ang kanilang kaluluwa. Kaya sinabi ni Kristo, mas mabuti pang mas makakapasok pa ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman. Dahil ang mayaman, ang sinasamba at iniibig niyan ay ang pera. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang umiibig sa pera ay sa impyerno na pupunta. Dahil kinakalaban nila ang Espiritu Santo na siyang Diyos na lumikha sa kanila na siyang may pag-aari ng kanilang buhay. Ang puso nila ay malayo sa Espiritu Santo. Hindi sila maglalakbay sa Espiritu at katotohanan. Ang iibigin nila ay ang kanilang sarili at ang pera at ang kamunduhan at kalaswaan para lapastanganin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng kanilang buhay. Honestly, narito tayo sa huling panahon at maraming mga taong sarado ang kanilang puso at isipan. Marami ang mga tao na tumalikod sa Espiritu Santo at mas inibig ang kanilang sarili at pera. Tulad ng mga bakla at tomboy, namuhay sila sa kasinungaling at pagkukunwari. Hindi nila sinamba ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nila. Kinalaban nila ang katotohanan at naging mapagmataas at mayabang sila sa Espiritu Santo. Kaya maraming mga bakla at tomboy, honestly, ay hindi rin makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama dahil binababoy din nila yung sagradong tahanan ng Diyos sa kamunduhan at kalaswan. At sinabi nga ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawa sa akin ko rin. Honestly, ang Espiritu Santo, ang totoong Diyos Ama, na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay natin, ay ang Alpha at Omega, ay ang Diyos na nagsugo kay Kristo. Para hikayatin ni Kristo na mga tayo magsisi, tumalikod sa paggawa ng kasalanan, na huwag nang gumawa ng kasamaan, laban sa Espiritu Santo at sa kanilang kapwa, para yung kaluluwa nating mga tao ay maligtas at kilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Ang mga kaluluwang suwail na nananatiling mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo, honestly ay walang puwang sa langit. Hindi pinapatawad ng Espiritu Santo ang mga kaluluwang suwail na lumalapastangan sa Kanya. Ang Espiritu Santo lang ang dapat nating kilalanin na Holy Father ng ating kaluluwa para ang ating kaluluwa ay makapasok sa langit at kilalanin ng Espiritu Santo na anak niya. Dahil ang ating kaluluwa ay Espiritu na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Dito sa mundo natin ginagalawan, maraming mga bulaang propeta ang nagkalat na ginagamit din ang salita ng Diyos para pagkakitaan nila. Ang layunin nila ay manlinlang ng kanilang kapwa para mahututan nila ng pera. Honestly, walang ministro dito sa mundo na makakapagligtas sa kaluluwa mo
kung hindi ka magpapakumbaba at hindi mo iibigin ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan mo. Tanging ang Espiritu Santo lang ang magsiselyo sa iyo para makapasok ka sa langit. Kaya sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. At kapag hindi ka naselyuhan ng Espiritu Santo, nakilalanin ka ng Espiritu Santo na anak niya, walang puwang sa langit ang kaluluwa mo. Dahil yung mga kaluluwang suwail na lumalapas tangan sa Espiritu Santo sa impyerno na pupunta. Kaya yung mga tao na mas iniibig ang pera at ang sarili nila, yung kataas at kayabangan nyo sa Espiritu Santo ay hanggang dito lang sa lupa. So oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang buhay na pinahiram sa inyo, tapos na yung kataas at kayabangan nyo. Maniningil naman ang Espiritu Santo ng pautang sa inyo. At kapag naningil ang Espiritu Santo ng pautang, lumuha ka man, magmakaawa ka sa Espiritu Santo para humingi ng kapatawaran, ay huli na. Yung mga tao na mas umiibig sa pera, talaga sinasabi ko sa inyo, walang puwang sa langit ang kaluluwa nyo. Mas mayaman ang tao na umiibig sa Espiritu Santo, na nag-iimpok sa langit ng Espiritu Santo ang kanyang iniibig ng higit sa lahat, kaysa sa umiibig sa pera. Dahil yung mga taong umiibig sa Espiritu Santo ay siyang nakakapasok sa langit. Mayaman sila sa espiritual, sa buhay espiritual. May pagpapahalaga sila sa Espiritu Santo, sa kanilang kaluluwa at sa kaluluwa ng kanilang kapwa. Ang layunin at misyon ng aklat na ito ay para magbahagi ng Ebanghelyo. Nahikayatin ng mga tao na ibigin nyo ang Espiritu Santo ng higit sa lahat, na siyang ating Diyos na may pag-aari ng ating buhay. Para kung lumisan man tayo dito sa mundo, ang ating kaluluwa ay maging handa sa araw ng paghuhukom na hukuman na ng Espiritu Santo ang ating kaluluwa. At kilalanin tayo ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Dahil yung mga kaluluwa na naging tapat na umiibig sa Espiritu Santo ay mga ipinanganak sa Espiritu na ang Espiritu Santo ang kanilang kinikilala na kanilang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila at hindi ang pera. Honestly, walang tao na umiibig sa pera ang nakakapasok sa langit. Tanging yung mga naging kaisa lang ni Kristo na sumasampalataya, nagpupuri at umiibig sa Espiritu Santo ang nakakapasok sa langit. Dahil ang Espiritu Santo, ang kataas-taasang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo, ang siyang may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Kaya hinihikayat ko rin ang mga tao na tanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan, at ibigin niyo ang Espiritu Santo na nasa inyong katawan ng higit sa lahat para kung lumisan man kayo dito sa mundo, ang inyong kaluluwa ay maging handa sa pagdating ng Diyos Ama para bawiin yung buhay niyo. At kung humarap na inyong kaluluwa sa paghuhukom, kikilalanin kayo ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo. Ako bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, ang misyon at layunin ko ay sumunod sa kautusan ng Espiritu Santo na ipakilala na siya lang ang nag-iisang Diyos na banal at amang espiritual ng ating kaluluwa na nasa ating katawan, ang siyang dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat para maging kaisa tayo ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos. Ng Espiritu Santo lang ang kinikilala na siyang amang espiritual at Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!